50 milyong piso kapalit ng aking anak at pagkatao. Habang hinihimas ko ang aking tiyan, narinig ko ang malamig na tinig ni Doña Beatriz. Itinuring akong basurang maaaring itapon matapos gamitin, ngunit hindi ako susuko. Ang dugo ng mga Serrano ay hindi marumi, kundi puno ng sining at dangal. Handa na ba silang harapin ang katotohanang ibinaon nila sa limot? O ako ang magiging mitya ng kanilang pagguho? 50 milyong piso. Pirmahan mo ito at umalis ka na sa buhay ng anak ko bago pa man lumabas ang sanggol na yan. Huwag mong isiping sapat na ang pagbubuntis mo para maging bahagi ka ng pamilyang Valderrama. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. At ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong bayaran ang pagkakamaling iyon. Ang bawat salitang binitiwan ni Doña Beatriz ay tila mga talim na humihiwa sa katahimikan ng malawak na study room. Sa labas ng pinto, nakatayo si Claudia. Ang kanyang mga kamay ay basa pa at nanginginig, habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paboritong ulam ni Anton, ang asawa niyang nangako ng habang buhay na proteksyon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin sa bahay para ipagtanggol siya. Masarap ang amoy ng sinigang na kinalakihan niya sa piling ng kanyang ina. Puno ng pagmamahal at pag-asa, ngunit sa sandaling ito, ang bango ng pagkaing iyon ay tila naging lason sa kanyang sikmura. Ang kaibahan ng init ng pagkaing inihanda niya sa pagmamahal at ang lamig ng kontratang inihahanda ng kanyang biyenan ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang pinihit ni Claudia ang seradura at pumasok sa silid. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang makita siya ni Doña Beatriz, hindi man lamang ito nagpakita ng gulat o pagsisisi. Sa halip, lalong tumalim ang tingin ng matanda habang dahan-dahang ibinababa ang gintong ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang makintab na papel ng tseke ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Tila nangungutya sa kahirapang pinagmulan ni Claudia. Narinig mo naman siguro ako, hindi ba? Huwag na tayong maglokohan, Claudia, wika ni Beatriz habang inaayos ang kanyang mamahaling perlas sa leeg. Alam nating pareho na hindi ka nababagay dito. Ang dugong nananalatay sa'yo ay galing sa isang magnanakaw. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong ang magiging apo ko ay lumaki sa baki sa piling ng isang tulad mo? Isang hamak na anak ng katulong na pilit na isinisiksik ang sarili sa alta sosyedad? Tanggapin mo na ang pera. Sapat na yan para magsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Malayo sa amin, malayo sa anak ko. Nanigas ang buong katawan ni Claudia. Naramdaman niya ang isang biglang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang malakas na paggalaw na tila sumisigaw ng protesta laban sa kalupitang naririnig. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na tuyo, mahapdi at mahirap lunukan. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang uminit hanggang sa mapaso ang kanyang mga palad, ngunit mas matindi ang pasong nararamdaman ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang pagkain sa mukha ng mapagmataas na babaeng nasa harap niya, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kabinet ng mga antigong kagamitan. Doon, nakita niya ang isang babaeng gulanit ang dangal, isang asawang tila itinakwil na bago pa man makapagsalita. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang hangin sa loob ng silid ay naging madikit at mahirap hingahin. Napatingin siya sa mga kamay ni Beatriz, ang mga kamay na kumuha ng lahat ng kredito sa sining ng kanyang ina. Ang mga kamay na ngayon ay pilit na kumukuha sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng alaala ng mga pangako ni Anton, ang mga halik sa noo at ang mga plano para sa kanilang magiging sanggol ay tila mga bula na isa-isang pumuputok sa harap ng malupit na realidad. Dahan-dahang ibinaba ni Claudia ang mangkok sa mesa. Ang tunog ng pagdait ng porselana sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan
sa kanyang katahimikan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Beatrice, ang mga matang walang bakas ng awa, kundi puno ng pandidiri at pagkagahaman. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay makapagsalita siya, ay mahina, ngunit may dalang bigat na tila galing sa kaibuturan ng lupa. Ang pera ay nauubos, Doña Beatriz, ngunit ang dangal ng isang ina ay hindi kailanman mabibili ng kahit anong halaga ng tseke. Ngumisi lamang ang matanda, isang ngising puno ng panunuya. Dangal? Huwag kang magpatawa, Claudia. Ang dangal ay para lamang sa mga taong may pangalan. Ikaw? Wala kang kahit ano. At kung akala mo ay darating si Anton para iligtas ka, nagkakamali ka. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng pahintulot na ayusin ang gulong ito. Kasabay ng mga salitang yon ay ang tila paghinto ng mundo ni Claudia. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang anak ay ang siya ring nagbukas ng pinto para sa kanyang pagkawasak. Ang katahimikan sa loob ng Villa Santa Lucia ay biglang naging nakakabingi, puno ng mga bulong ng nakaraan at ang banta ng isang madilim na bukas. Sa gitna ng marangyang silid na yon, nakatayo ang isang babaeng sugatan, nag-iisa at durog ang puso. Gaano ba kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal bago ito tuluyang tumigas? At sa likod ng mga nagniningning na ginto at sining sa paligid niya, anong uri ng kadiliman pa ang naghihintay na lumamon sa kanya? Huwag kang maging matigas ang ulo, Claudia. Ang stress mo ay lason para sa apo ko. Inumin mo ito? Ngayon din, ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malambot na pelus na may nakatagong mga tinik. Hawak niya ang isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Para sa isang taong hindi nakakaalam, ang eksenang ito ay magmumulang isang mapagmahal na biyenan na nag-aalaga sa kanyang buntis na manugang. Ngunit para kay Claudia, ang tabletang yon ay tila isang maliit na piraso ng kadiliman na pilit isinusubo sa kanya. Nanginginig ang mga daliri ni Claudia habang inaabot ang baso. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang isigaw ang narinig niyang usapan kanina tungkol sa 50 milyong piso, ngunit ang kanyang katawan ay tila pagod na pagod. Ang bawat kalamnan niya ay tila gawa sa mabigat na tingga. Sa loob ng ilang linggo, simula nang ipilit ni Beatrice ang mga vitamins na ito, ang mundo ni Claudia ay naging isang malabo at nakakalitong panaginip. Ang mga kulay ay tila kumukupas at ang kanyang sariling mga alaala ay nagsisimulang maging mga anino na mahirap yakapin. "Good girl!" Bulong ni Beatrice nang lunukin ni Claudia ang gamot. Isang mapait na lasa ang gumapang sa kanyang lalamunan. Tila isang babala na binaliwala ng kanyang nanlulumong sistema. "Ngayon, magpahinga ka na. Masyado ka ng maraming iniisip na hindi naman totoo." Iyan ang problema sa mga taong galing sa hirap. Masyadong malawak ang imahinasyon dahil sa gutom. Eksaktong pagtalikod ni Beatrice ay ang pagbukas ng pintuan ng mansyon. Pumasok si Anton, pagod mula sa opisina. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Sa isang sandali, sumiklab ang isang mitya ng pag-asa sa dibdib ni Claudia. Sumubsob siya sa dibdib ng asawa. Ang amoy ng pabango nito ay tila isang pamilyar na daungan sa gitna ng nagngangalit na dagat. "Anton, si Mama, ang tseke, ang kontrata." Garalgal ang boses ni Claudia. Pilit niyang inilalabas ang mga salitang tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Beatrice sa kanyang balikat. "Anton, anak, mabuti at dumating ka na." Malambing na saad ni Beatrice, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Claudia na may dalang banta. Muling inaatake ng paranoia ang asawa mo. Kanina pa siya nagsasalita tungkol sa mga tsekeng hindi naman umiiral.
Nag-aalala na ako para sa mental health niya. Baka makaapekto ito sa bata. Tiningnan ni Anton si Claudia, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may pagod at pagdududa. Claudia, please, not again. Sabi ni Mama, masyado ka lang pagod. Nagpatingin na tayo sa doktor, di ba? Sabi nila, kailangan mo lang sumunod sa mga gamot mo. Pero Anton, narinig ko sila. Gusto nilang kunin ang anak natin. Sigaw ni Claudia. Ngunit ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng tubig. Nagsisimulang umikot ang kisame. Ang mukha ni Anton ay naging 2, 3, hanggang sa maging isang malabong anino. See? She's hallucinating again. Ang huling narinig ni Claudia na boses ni Beatrice bago siya tuluyang hilahin ng isang madilim na antok. Nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi, ang silid ay balot ng nakakatakot na katahimikan. Nakita niya ang isang bagong tableta sa ibabaw ng nightstand, inihanda para sa kanyang susunod na dosis. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang kislap ng katinuan ang bumalik. Dahan-dahan niyang kinuha ang tableta at, sa halip na lunukin, ay lumingon siya sa isang maliit na chateau plant sa gilid ng bintana. Ibinaon niya ang gamot sa ilalim ng basang lupa. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng dumi, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng may bagong layunin. Mula sa pintuan, isang anino ang gumalaw. Si Manang Rosa, ang matandang nanilbihan na sa pamilya Valderrama, bago pa man isilang si Anton, ay nakatayo doon. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit ang malungkot at puno ng babalang tingin nito ay tila isang yakap sa kaluluwa ni Claudia. Ang gintong hikaw ni Manang Rosa ay kumislap sa dilim, isang hikaw na pamilyar kay Claudia dahil nakita niya ang kapares nito sa isang lumang larawan ng kanyang ina. Mag-ingat ka, Iha. Ang tila bulong ng hangin na nagmula sa direksyon ni Manang Rosa bago ito tuluyang nawala sa dilim ng pasilyo. Naiwang mag-isa si Claudia sa dilim habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Gaano katagal niya kayang lokohin ang mga taong pilit siyang nilalason? At anong sikreto ang itinatago ng matandang Vuem na tila may koneksyon sa kanyang nakaraan? Ang katahimikan sa loob ng Villa Santa Lucia ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Claudia. Sa loob ng ilang araw na hindi niya pag-inom ng mga ibinibigay na tableta ni Doña Beatriz, ang ulap sa kanyang isipan ay dahan-dahang napawi, pinalitan ng isang matalas at masakit na katinuan. Habang ang buong mansyon ay himbing na sa pagkakatulog, dahan-dahan siyang umakyat patungo sa atik, ang bahagi ng bahay na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Ang bawat baitang ng hagdan ay naglalabas ng mahinang tunog ng nagrereklamong kahoy, tila mga bulong ng mga multo ng nakaraan na nagbababala sa kanyang pagpapatuloy. Ang hangin sa itaas ay tuyo at puno ng amoy ng alikabok at mga lumang alaala. Gamit ang maliit na liwanag mula sa kanyang cellphone, hinalughog ni Claudia ang mga sulok hanggang sa matagpuan niya ang isang malaking baul na natatakpan ng makapal at maruming kumot. Nang buksan niya ang baul, ang amoy ng naptalina at lumang papel ay agad na humalimuyak. Sa ibabaw ng mga lumang kagamitan, nakita niya ang isang makapal na folder. Ang kanyang puso ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib nang makita ang mga disenyong nakaguhit doon. Ang mga ito ay ang mga orihinal na faktao para sa pagpapanumbalik ng mga antigong santo at kagamitan sa loob ng mansyon. Mga disenyong ang alam ng buong mundo ay likha ni Doña Beatriz. Ngunit sa ibaba ng bawat pahina, may isang lagda na nagpabilis sa daloy ng kanyang dugo. Ines Serrano. Hindi ito maari. Bulong ni Claudia sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang bawat papel. Hinimas niya ang bawat guhit, ramdam ang bigat ng lapis at ang pagmamahal na ibinuhos ng kanyang ina sa bawat detalye.
Tila nararamdaman niya ang init ng kamay ni Ines na gumagabay sa kanyang mga daliri. Isang koneksyong hindi kayang putulin ng kamatayan o ng kahit anong kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kanyang ina na laging pagod at may bahid ng pintura sa mga kamay ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang kanyang ina ay hindi lamang isang katulong. Siya ang kaluluwa sa likod ng bawat sining na ipinagmamalaki ng mga Valderrama. Sa ilalim ng mga papel, natagpuan niya ang isang maliit na kwaderno, isang talaarawan. Binuklat niya ito sa huling pahina kung saan ang sulat ay tila nagmamadali at puno ng pait. Isinalaysay doon ni Ines kung paano siya ninakawan ng dangal at gawa ni Beatriz, kung paano siya pinalayas sa gitna ng ulan habang nagdadalang tao kay Claudia, matapos siyang pagbintangan ng pagnanakaw ng isang mamahaling alahas na mismong si Beatriz ang nagtanim sa kanyang mga gamit. Ninanakawan nila kami. Noon pa man, ninanakawan na nila kami ng buhay. Ang pait na sambit ni Claudia, ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa lumang papel na lumilikha ng maliliit na marka ng pighati. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang sobre ang nahulog mula sa kwaderno. Ito ay mga lihim na sulat ng pag-ibig, hindi para sa ama ni Anton, kundi para sa isang lalaking tinutukoy lamang bilang SV. Ang bawat salita ay puno ng pangako ng katarungan at pag-ibig na kailanman ay hindi natupad. Sino si SV? At ano ang kinalaman niya sa trahedyang sinapit ng kanyang ina? Ang katahimikan sa atik ay biglang nabasag ng tunog ng isang bumubukas na pinto sa ibaba. Ang liwanag ng isang flashlight ay tumama sa kisame, dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Claudia. Ang kanyang buong katawan ay nanigas, ang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan habang mabilis niyang isinasara ang baul. Sabi ko na nga ba, ang mga daga ay laging bumabalik sa basurahan kung saan sila nanggaling. Ang malamig at nakakangilong tinig ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw sa madilim na espasyo. Nakatayo ang matanda sa bukana ng atik. Ang anino nito ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa sinumang mga has na humukay sa kanyang mga lihim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit, isang galit na may halong takot na baka ang 3 dekadang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa isang gabi lamang. Ano ang ginagawa mo sa mga basurang yan, Claudia? O baka naman naghahanap ka na ng mapapagtaguan ng mga nanakawin mo bago ka namin palayasin? Tanong ni Beatriz, habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol na walang takas. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Claudia. Huwag mong madumihan ang kasaysayan ng pamilyang ito ng iyong mga maruming kamay. Ang bawat sentimong tinatamasa mo ngayon ay galing sa pangalang pilit mong sinisiraan. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng malamig na atik. Mabilis niyang hinablot ang mga fact-tao mula sa nangangatog na mga kamay ni Claudia. Ang mga papel na naglalaman ng kaluluwa at hirap ng kanyang ina ay tila mga walang kwentang basura na lukot-lukot na hinawakan ng matanda. Ngunit sa ilalim ng kanyang maluwag na duster, mahigpit na itinatago ni Claudia ang maliit na talaarawan, ang tanging ebidensyang hindi nakuha ng kanyang biyenan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang maingay na pintig na naramdaman niya hanggang sa kanyang mga daliri. History o nakaw na dangal, Doña Beatriz? Ang matapang na sagot ni Claudia, kahit na ang kanyang tuhod ay tila malapit ng bumigay. Nakita ko ang pirma ni Ina. Nakita ko ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa limot. Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Claudia, dahilan upang mapihit ang kanyang muka at tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ang hapdi ng balat ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang realization na ang kasamaan ng babaeng ito ay walang hangganan. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng sasakyan ni Anton na pumarada sa ibaba. Ang pag-asa ay muling sumilip sa puso ni Claudia, ang kanyang asawa,
Ang ama ng kanyang anak, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya. Mabilis na bumaba si Claudia, halos matisod sa hagdanan sa pagmamadali. Anton, Anton, salamat at nandito ka na. Ang pagsusumamo niya habang papalapit sa asawa na kararating pa lamang. Tingnan mo ito, Anton. Ang mga papel sa itaas. Ang pirma ni Ina. Si Doña Beatriz. Niloloko niya tayong lahat. Ngunit bago pa man makasagot si Anton, isang mahina at tila naghihingalong ungol ang narinig mula sa likuran. Si Doña Beatriz ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namumutla at ang mga mata ay tila mawawalan ng malay. Ang bawat galaw niya ay tila isang pinag-isipang mabuti na pagtatanghal sa isang entablado. Ang puso ko, Anton, ang asawa mo, pinagbintangan ako, sinigawan ako. Ang putol-putol na sabi ni Beatriz na tila bawat hininga ay isang huling sandali ng kanyang buhay. Mama! Sigaw ni Anton. Mabilis na binuhat ang kanyang ina at inihiga sa sofa. Tumingin siya kay Claudia at sa unang pagkakataon, nakita ni Claudia ang isang apoy ng galit at pagkadismaya sa mga mata ng kanyang asawa. Claudia, ano ba ang ginagawa mo? Sinabihan na kita, di ba? Ang mga hallucinations mo ay sumusobra na. Bakit kailangang pati si Mama ay pagbalingan mo ng galit? Hindi ako nag-hallucinate, Anton. Nandoon ang mga ebidensya sa atik. Siya ang nagnakaw sa sining ni Ina. Ang depensa ni Claudia, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Tumahimik ka! Ang malakas na sigaw ni Anton na umalingaw-ngaw sa buong sala, dahilan upang mapatalon si Claudia sa gulat. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Beatriz. Masyado ka ng maraming iniisip. Ang depression mo ay nagiging delikado na para sa pamilyang ito. Humingi ka ng tawad kay Mama. Ngayon din, nanigas si Claudia sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay mas piniling maniwala sa isang pekeng luhod kaysa sa katotohanang bitbit niya. Ang bawat salita ni Anton ay tila mga pako na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Dahan-dahang pinapatay ang huling hibla ng kanyang tiwala. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Sa gitna ng marangyang mansyon na ito, naramdaman niya ang pinakamatinding uri ng pangungulila. Dahan-dahan, itinaas ni Claudia ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang nagniningning na wedding ring, ang simbolo ng kanilang pag-iibigan na ngayon ay tila isang tanikala na lamang. Sa isang tahimik at dahan-dahang galaw, hinugot niya ang singsing mula sa kanyang daliri at inilapag ito sa ibabaw ng glass table. Ang tunog ng pagdait ng ginto sa salamin ay tila isang huling hininga ng kanilang pagsasama. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humingi ng tawad. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan na patuloy sa pag-arte. Sa bawat hakbang niya patungo sa kanilang silid, tila iniiwan niya ang bawat bahagi ng kanyang lumang sarili. Ang Claudia na mahina, ang Claudia na laging nagpaparaya. Ang tanging natitira ay ang init ng talaarawan sa kanyang dibdib at ang malakas na pintig ng buhay sa kanyang sinapupunan. Iwanan mo na ang lahat, Claudia. Ang mga basurang yan lang ang tanging bagay na tunay na sa'yo sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Beatriz na narinig ni Claudia mula sa pasilyo ay tila isang huling hatol na nagpabilis sa kanyang pagpapasya. Habang ang malalakas na patak ng ulan ay humahampas sa mga bintana ng Villa Santa Lucia, bawat tunog ng kulog ay tila isang hudyat ng digmaan sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Hawak ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit at ang mahalagang talaarawan ng kanyang ina. Dahan-dahang binuksan ni Claudia ang pinto ng silid na minsan niyang itinuring na paraiso, ngunit ngayon ay isa ng bilangguan ng mga kasinungalingan. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila paglakad
Sa gitna ng isang malalim na bangin, ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang mga paa, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang puso sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Anton, ang mukha ng lalaking mas piniling maniwala sa isang huwad na luha kaysa sa katotohanan ng kanyang asawa. Sa bawat pagkidlat, ang mga anino ng mga antigong rebulto sa paligid ay tila mga saksi sa kanyang pagtakas, mga piping nilalang na nakakaalam ng bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng mansyong ito. Iha, saan ka pupunta sa gitna ng ganitong panahon? Isang mahina, ngunit matatag na tinig ang bumasag sa katahimikan. Sa may gilid ng pintuan ng kusina, nakatayo si Manang Rosa. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay may hawak na isang balot ng tela at isang pirasong papel. Walang halong pag-aalinlangan, lumapit ang matanda at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Claudia. Ang init ng palad ni Manang Rosa ay tila isang mitya ng buhay na nagbigay ng lakas sa nanlalamig na katawan ng nakababatang babae. Ito, kunin mo ito. Kaunting ipon ko at ang address ng aking kapatid sa probinsya. Huwag kang lilingon, Claudia. Ang katarungan ay hindi matatagpuan sa mga taong bulag sa katotohanan. Bulong ni Manang Rosa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw, puno ng isang lihim na sakit na tila matagal na niyang pasan. Salamat, Manang. Bakit ninyo ito ginagawa? Tanong ni Claudia sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Dahil utang ko ito sa iyong ina. Dahil hindi ko hinayaang mabulok ang aking konsensya sa loob ng mansyong ito. Ang huling tugon ng matanda bago nito dahan-dahang itinulak si Claudia palabas ng pinto. Paglabas ni Claudia, agad siyang sinalubong ng malupit na hangin at ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagnanais siyang pigilan. Ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa sa kahit anong bagyo. Nadulas siya sa maputik na daan. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matitigas na bato at naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang sinapupunan. Isang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang isiping ang kanyang anak ay lalaking alipin ng mga Valderrama ang nagtulak sa kanya upang muling tumayo. Sa bawat hakbang palayo, sa nagniningning na mga ilaw ng Villa Santa Lucia, tila unti-unting nababawasan ng bigat sa kanyang balikat. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na bituin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang semento ay tila isang bagong ritmo ng kanyang buhay. Isang buhay na siya na ang may hawak ng timon. Nang makarating siya sa terminal ng bus, ang kanyang buong katawan ay basang-basa at nanginginig sa ginaw. Naupo siya sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang bag at ang kanyang tiyan. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang panalangin. Habang dahan-dahang umaandar ang bus palayo sa lahat ng sakit at pagtataksil, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Tila isang awit na walang katapusan sa ilalim ng ulan. Makakayanan ko bang itayo ang aking sarili mula sa abo ng aking pagkawasak? O ang bagyong ito ang magiging huling alaala ng aking pag-iral? Nabalot ang bus ng isang nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog ng makina at ang hampas ng ulan sa bubong ang naririnig. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang mga mata ni Claudia ay dahan-dahang pumikit. Bit-bit ang isang pangakong hindi siya titigil hanggang sa ang bawat kasinungalingan ng mga Valderrama ay mawasak. Tulad ng pagwasak ng ulan sa mga kastilyong buhangin. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng isang maliit na bayan sa Antique ay hindi katulad ng marahas na liwanag sa loob ng Villa Santa Lucia. Dito, ang init ay tila isang banayad na haplos ng isang ina. Nagbibigay ng pag-asa sa halip na takot. Lumipas ang ilang buwan at ang dating maputla at laging natatakot na si Claudia ay dahan-dahang napalitan ng isang babaeng may bakas ng asin sa balat at lakas
sa bawat galaw. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Isang buhay na paalala ng kanyang dahilan kung bakit kailangang magpatuloy sa kabila ng lahat. Nakatira siya sa isang maliit na kubo na hiram sa kanya ni Aling Nena, ang kapatid ni Manang Rosa. Ang bawat umaga ni Claudia ay nagsisimula sa tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang, isang ritmo na tila nagpapatulog sa mga masasakit na alaala sa kanyang isipan. Upang mabuhay, ginamit niya ang mga kamay na minsan ay humawak sa sining ng kanyang ina. Naghahabi siya ng mga banig at nag-ayos ng mga sirang kagamitang gawa sa kawayan at kahoy. Ang bawat hibla na kanyang pinagsasama-sama ay tila pagbubuo rin ng kanyang sariling pagkatao na dati ay pira-piraso. Iha, itigil mo muna ang paggawa. Halika at sumabay ka na sa amin sa tanghalian. Tawag ni Aling Nena habang bitbit ang isang mangkok ng mainit na tinolang isda. Salamat po, Aling Nena. Tapusin ko lang po itong huling hanay. Sagot ni Claudia. Ang kanyang boses ay mayroon ng kapanatagan na matagal niyang hindi naramdaman. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, naupo si Claudia kasama si Aling Nena at ang maliit na anak nito na si Totoy. Habang pinapanood niya ang bata na masayang kumakain, isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang puso. Naalala niya si Anton. Sa tuwing mararamdaman niya ang sipa ng kanyang sanggol, hindi niya maiwasang isipin kung hinahanap ba sila ng kanyang asawa. O baka tuluyan na itong naniwala sa mga kasinungalingan ni Doña Beatriz. May mga gabing ang unan niya ay basa pa rin ng luha, tinitimbang ang galit at ang pangungulila na tila dalawang magkaibang agos na humihila sa kanya. Kinuha ni Claudia ang kanyang sandok at dahan-dahang nilagyan ng sabaw ang maliit na pinggan ni Totoy. Isang simpleng pagkilos, ngunit puno ng malasakit. Ang pagbabahagi ng isang payak na pagkain sa gitna ng kahirapan ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng ligaya na hindi kailanman naibigay ng mga mamahaling piging sa mansyon. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang siya ay tao. Hindi isang may daemon, hindi isang basurang pwedeng itapon, kundi isang babaeng may halaga. Alam mo, Claudia, ang mga kamay mo ay may mahiwagang kakayahan, puna ni Aling Nena, habang tinitingnan ang natapos na banig. Tila may kwento ang bawat disenyong ginagawa mo, para kang nagbibigay ng buhay sa mga tuyong dahon. Napangiti ng malungkot si Claudia. Mana ko po siguro sa aking ina, Aling Nena. Sabi niya noon, ang sining ay hindi lamang para sa mata, kundi para sa kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang kakaibang pangamba ang nagsimulang mamuo sa paligid. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ng mga mangingisda ang isang makintab at itim na sasakyan na madalas nakaparada sa dulo ng kalsada. Malayo sa mga bahay ngunit sapat na malapit para pagmasdan ang buong nayon. Ang sasakyang yon ay tila isang madilim na aninong hindi nababagay sa payak na buhay ng mga taga-antik. Isang hapon, habang si Claudia ay naglalakad pabalik mula sa palengke, naramdaman niya ang isang matalas na tingin mula sa likuran. Nang lumingon siya, tanging ang alikabok sa daan at ang tunog ng tuyong dahon na nililipad ng hangin ang kanyang nakita. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ang malamig na pakiramdam ng takot na inakala niyang naiwan na niya sa Manila ay muling gumapang sa kanyang balat. Sino ang naghahanap sa kanya? Si Anton ba na puno ng pagsisisi o ang mga tauhan ni Doña Beatriz na determinadong tapusin ang kanilang sinimulan? Ang bawat yabag ni Anton sa malawak at madilim na pasilyo ng Villa Santa Lucia ay tila isang walang katapusang alingawngaw ng kanyang sariling pagkakamali. Ilang buwan na ang lumipas mula nang lisanin ni Claudia ang mansyon, ngunit para kay Anton, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pako na itinutusok sa kanyang konsensya. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Wala na ang amoy ng masarap na luto. Wala na ang mahinang himig ng pag-awit ni Claudia sa kanilang silid.
at wala na ang liwanag na tanging siya lamang ang nakakapagdala. Pumasok siya sa kanilang dating silid at naupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang kinuha ang una ni Claudia at ibinaon ang kanyang mukha doon. Ang bawat hibla ng tela ay tila mayroon pang bakas ng bango ng jasmine na paborito ng kanyang asawa. Isang amoy na tila unti-unting naglalaho, tulad ng paglaho ng pag-asa sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang huling tingin ni Claudia sa kanya, ang tingin na puno ng pait at pagkasira ng tiwala, ang tanging bagay na nakikita niya sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Isang hapon, habang nakatitig sa bintana, napansin ni Anton ang chateau plant na malapit nang matuyo sa sulok ng silid. Naalala niya ang gabi bago umalis si Claudia kung paano ito hinawakan ng kanyang asawa. Lumapit siya at dahan-dahang hinukay ang lupa sa paligid ng mga tuyong ugat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang maliit na puting butil, isang tableta na hindi pa tuluyang natutunaw. Hindi lamang isa, kundi 3, 4 na piraso ng gamot ang nakabaon doon. Ano ito, Claudia? Bakit mo ito itinago? Bulong ni Anton sa kanyang sarili. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang malakas na tambol. Hindi nag-atubili si Anton. Dinala niya ang mga tabletang iyon sa isang kaibigang doktor upang ipasuri. Nang lumabas ang resulta, tila gumuho ang langit sa kanyang ulunan. Hindi iyon vitamins, hindi iyon pampalakas ng katawan para sa isang buntis. Iyon ay isang malakas na uri ng anxiolytic at sedative na may mataas na dosis, mga gamot na nakakapagdulot ng pagkalito, panghihina, at sa kalaunan ay pagkasira ng isipan kung laging iinumin. Ang nanginginig na mga kamay ni Anton ay napakuyom habang hawak ang resulta ng laboratorio. Mabilis siyang bumalik sa mansyon. Ang bawat hakbang ay puno ng nagngangalit na galit na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Natagpuan niya si Doña Beatriz sa hardin, kampanteng nagdidilig ng mga orchids habang may suot na mamahaling perlas, tila walang anumang kasalanang pasan. Ma, bakit niyo ito ginawa? Ang nanginginig na tanong ni Anton. Inihagis niya ang papel sa mesa sa harap ng kanyang ina. Pinapalabas niyo na baliw si Claudia. Nilalason niyo ang asawa ko. Nilalason niyo ang sarili niyong apo. Sandaling natigilan si Beatriz. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang malamig at mapagmataas na aura. Anton, ginagawa ko lang ang nararapat para sa pamilyang ito. Ang babaeng yon ay isang banta sa ating pangalan. Gusto ko lang siyang paamuhin para hindi siya makagawa ng iskandalo tungkol sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman. Iskandalo? Ang ibig niyo bang sabihin ay ang katotohanang ninakawan niyo ang kanyang ina? Na ang lahat ng dangal na ipinagmamalaki mo ay nakatayo sa mga kasinungalingan at pagnanakaw? Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, dahilan upang mapahinto ang mga katulong sa kanilang ginagawa. You're a monster, Ma. At ang pinakamasakit sa lahat, naging kasangkapan mo ako sa pananakit sa taong mahal ko. Wala kang utang na loob. Lahat ng tinatamasa mo ngayon ay dahil sa akin. Sagot ni Beatriz, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo. Hindi ko kinakalimutan, Ma, at iyon ang pinakamalaking pagsisisi ko. Ang malamig na tugon ni Anton. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Hindi na pinakinggan ang mga sigaw nito ng pagbabanta at sumpa. Bumalik siya sa loob ng bahay at hinalughog ang mga gamit ni Claudia. Umaasang may naiwan itong pahiwatig kung saan siya nagpunta. Sa ilalim ng isang lumang cabinet sa kusina, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na tila nalaglag. Isang address na isinulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Hindi iyon sulat ni Claudia, kundi sulat ni Manang Rosa. Ang pag-asa na tila namatay na ay biglang nagliyab sa kanyang mga mata. Hindi siya titigil. Hahanapin niya si Claudia. Kahit kailanganin niyang lumuhod sa gitna ng bagyo o ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan
para lamang makuha ang isang pagkakataon na humingi ng tawad. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Anton patungo sa mga liblib na bayan ng Iloilo ay tila pag-ungkat sa mga sugat na matagal nang pilit na pinagagaling ng panahon. Ang alikabok sa daan ay sumasama sa hangin, tila mga alaala ng nakaraan na dahan-dahang nagpapakita sa kanya ng isang katotohanang mas madilim pa sa kanyang inaakala. Bitbit ang address na nahanap niya at ang isang lumang litrato ni Ines Serrano. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at lumang talyer ng mga lilok na gawa sa kahoy. Ang amoy ng sariwang supalpal at barnis ay agad na sumalubong sa kanya pagpasok sa talyer. Doon, natagpuan niya ang isang matandang lalaki, si Mang Goryo, na may hawak na pait at maso. Dahan-dahang hinuhubog ang isang piraso ng matigas na nara. Nang ipakita ni Anton ang litrato ni Ines, sandaling napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata na malabo na ay tila nagliwanag sa isang halo-halong saya at pighati. Si Ines, isang napakahusay na alagad ng sining. Ang paos na simula ni Mang Goryo habang hinahaplos ang litrato. Siya ang tunay na may akda ng mga pinakamagagandang santo sa Villa Santa Lucia. Ngunit ang galing niya ang naging mitya ng kanyang kamalasan. Nakita ko noon kung paano siya ipahiya ni Doña Beatriz, kung paano siya pinalayas habang umiiyak at nakaluhod sa putikan, pinagbibintangang nagnakaw ng isang brilyante na alam naming lahat na hindi niya kayang gawin. Bakit wala man lang tumulong sa kanya? Ang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Sino ang mga ngahas na kalabanin ng isang balderrama sa bayang ito? Iho? Ang mapait na sagot ni Mang Goryo. Tinakot ni Beatriz si Ines. Sinabi niya na kung hindi aalis si Ines at kung hindi niya ibibigay ang lahat ng karapatan sa kanyang mga gawa, sisiguraduhin ni Beatriz na mabubulok siya sa kulungan at kukunin ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Ang sanggol na yon, si Claudia. Naramdaman ni Anton ang isang matinding paninikip ng dibdib. Tila 1,000 karayom ang tumatarak sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang nagnakaw ng sining. Ninakawan nila ng buhay, ng dangal, at ng kinabukasan ng isang inang wala namang ibang hangad kundi ang mabuhay ng marangal. Ang bawat sentimo ng yaman na tinatamasa niya ngayon ay may bahid ng luha at dugo ng mga Serrano. Ang pagmamalaki niya sa kanyang pangalan ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding kahihiyan. Isang hiya na tila hindi kayang hugasan ng kahit anong pagsisisi. Dahan-dahang lumabas si Anton mula sa talyer. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang patutunguhan sa gitna ng init ng sikat ng araw. Naupo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng acacia. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga palad. Ang bawat alaala ng kanyang pagiging enhunyok, ang hindi niya pakikinig kay Claudia, ang pagpanig niya sa kanyang ina, ay tila mga multong nanunumbat sa kanya sa bawat ihip ng hangin. Patawarin mo ako, Claudia. Patawarin mo ako, Ina. Ang mahina niyang bulong, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig sa paghikbi. Kinuha ni Anton ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay mayroon ng bagong determinasyon. Inutusan niya itong ihanda ang lahat ng mga dokumentong magpapatunay sa tunay na pagmamay-ari ng mga sining sa Villa Santa Lucia. Sisiguraduhin niyang bago lumabas ang kanilang anak, ang pangalang Serrano ay muling magniningning sa katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang tawag ang pumasok mula sa isa sa kanyang mga private investigator. Ang balitang hatid nito ay nagpatayo ng mga balahibo ni Anton at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa takot. Sir, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Ma'am Claudia sa antik, ngunit mukhang hindi lang kami ang naghahanap sa kanya. May mga tauhan si Doña Beatriz na namataan sa paligid ng nayon at mukhang may dala silang warrant of arrest para sa kanya sa kasong pagnanakaw ng mga antigong kagamitan.
Nanlamig ang buong pagkatao ni Anton. Ang kanyang ina ay hindi pa tapos. Sa kabila ng lahat, handa pa rin itong durugin si Claudia hanggang sa huling pagkakataon. Walang oras na dapat sayangin. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang sariling karera laban sa oras at laban sa sarili niyang dugo. Makaabot kaya siya bago pa man tuluyang makuha ng kadiliman ang natitirang liwanag sa buhay ni Claudia? Ang bawat patak ng ulan sa bubong na anahaw ay tila isang malakas na palakpak ng langit. Nagbabadya ng isang bagyong hindi lamang sa labas, kundi sa loob din ng puso ni Claudia. Habang mabilis niyang itinatabi ang mga tuyong dahon ng pandan, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang katahimikan ng nayon ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na makina na humihinto sa harap ng kanyang maliit na bakuran. Dalawang lalaking nakauniporme ang bumaba. Ang kanilang mga bota ay lumulubog sa malambot na lupa. Hawak ang isang puting papel. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon habang tinititigan ang malaking tiyan ni Claudia. Claudia Serrano Valderrama, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong pagnanakaw ng mga antigong kagamitan mula sa pamilya Valderrama. Saad ng isa sa kanila, ang boses ay matigas at walang puwang para sa paliwanag. Nabitawan ni Claudia ang hawak na banig. Ang kanyang buong mundo ay tila muling gumuho. Sa gitna ng kanyang takot, isang pamilyar na sasakyan ang mabilis na huminto. Ang mga gulong nito ay nagwisik ng putik sa paligid. Bumukas ang pinto at lumabas si Anton. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang barong ay basang-basa. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperasyon na ngayon lamang nakita ni Claudia. Bitawan ninyo siya. Ako ang asawa niya at walang pagnanakaw na nangyari. Sigaw ni Anton habang tumatakbo patungo sa kanila. Gamit ang kanyang awtoridad at ilang tawag sa telepono, napilitan niyang paalisin ang mga pulis. Ngunit ang tensyon sa hangin ay hindi nabawasan. Nang maiwan silang dalawa sa ilalim ng malakas na ulan, dahan-dahang lumapit si Anton. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsusumamo. Hindi siya nagsalita ng kahit anong depensa. Sa halip, dahan-dahang bumaba ang kanyang mga tuhod hanggang sa lumubog ang mga ito sa malapot na putik ng antik. Ang lalaking dati ay tinitingala. Ang lalaking hindi marunong yumuko sa kahit kanino ay naroon ngayon. Nakaluhod sa paanan ng isang babaeng pilit niyang winasak ang tiwala. Claudia, patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Ang mga gamot, ang ginawa ni Mama sa iyong ina. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Ang basag na tinig ni Anton, ang kanyang mga luha, ay humahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Tiningnan siya ni Claudia mula sa itaas. Walang bakas ng lambot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang mga palad kay Anton. Ang mga kamay na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling lotion sa mansyon, ngayon ay magaspang, may mga kalyo, at may maliliit na sugat mula sa paghahabi ng banig araw-araw para lamang may makain. Tingnan mo ito, Anton. Ito ang buhay na ibinigay mo sa akin. Ang bawat sugat na ito ay paalala ng bawat salitang hindi mo pinanwalaan. Ang bawat kalyo na ito ay simbolo ng kung paano ko binuo ang sarili ko habang hinahayaan mo ang iyong ina na durugin ako. Ang malamig na saad ni Claudia, ang kanyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa puso ni Anton. Babalik tayo sa Manila, Claudia. Aayusin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan na nararapat para sa iyo at sa anak natin. Pagsusumamo ni Anton, sinusubukang hawakan ang kamay ng asawa. Ngunit mabilis na tumalikod si Claudia. Ang karangyaan ay hindi nakakagamot ng pusong durog, Anton. At ang anak natin? Hindi siya lalaki sa isang bahay na puno ng mga magnanakaw ng dangal. Kung gusto mong magbayad para sa lahat ng ito, huwag mo akong piliting bumalik sa impyernong yon. Ibalik mo ang pangalan ng aking ina. Ibalik mo ang dangal ni Ines Serrano
na kinuha ni Doña Beatriz. At kapag nagawa mo na yon, doon mo lang ako pwedeng kausapin muli. Naiwang nakaluhod si Anton sa putikan habang pinapanood ang dahan-dahang pagpasok ni Claudia sa kanyang maliit na kubo. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang sikat ng araw sa antik ay tila naging saksi sa isang tahimik na himala. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang dumating si Anton at sa halip na sumuko sa lamig ng pakikitungo ni Claudia, pinatunayan niya na ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang sa salita. Ang bawat umaga ni Claudia ay nagsisimula sa pagbukas ng kanyang pinto, kung saan palaging may naghihintay na basket ng mga sariwang prutas at mga bitaminang may kasamang reseta mula sa isang kilalang doktor sa lungsod. Alam ni Claudia kung kanino galing ang mga iyon at bagaman nananatiling matigas ang kanyang puso, hindi niya maipagkakaila ang kaunting init na dulot ng pag-aalagang ito. Mula sa kanyang bintana, pinapanood ni Claudia si Anton na tumutulong sa mga mangingisda sa Pampang. Ang lalaking dati ay nakasuot ng mamahaling suit ay nakasuot na lamang ngayon ng simpleng t-shirt at shorts. Ang balat ay naging sunog na sa araw at ang mga kamay ay puno na ng mga sugat mula sa maghapong pagtatrabaho. Isang hapon, nakita niya si Anton na hirap sa pagpasa ng isang malaking basket ng isda. Ngunit hindi ito nagrereklamo. Sa halip, ngumingiti pa ito sa mga bata sa nayon habang binibigyan sila ng ilang piraso ng huli. Ang pagbabagong ito ay tila isang dahan-dahang pagtibag sa pader na itinayo ni Claudia sa paligid ng kanyang damdamin. Sa gitna ng kanyang paglalakad, sa dalampasigan isang takip silim, nakita ni Claudia si Anton na nakaupo sa isang malaking troso, nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi nito. May sapat na distansya pa rin sa pagitan nila. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa Pampang ay tila isang banayad na musika na pumapawi sa tensyon. Walang nagsalita sa loob ng mahabang sandali. Ang tanging naririnig ay ang paghinga ng hangin at ang mahinang huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Inihahanda ko na ang lahat, Claudia. Basag ni Anton sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga dokumento, ang mga testigo mula sa Iloilo. Hindi ako titigil hanggang sa makuha ni Ines Serrano ang dangal na nararapat sa kanya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtalikod ko sa sarili kong ina. Napalingon si Claudia sa kanya. Nakita niya sa mga mata ni Anton ang isang uri ng katapatan na matagal na niyang hinahanap. Bakit ngayon lang, Anton? Bakit kailangang dumaan muna tayo sa ganitong karaming sakit bago mo makita ang katotohanan? Ang tanong ni Claudia. Ang boses ay may bahid pa rin ng pait, ngunit wala na ang dating galit. Dahil naging bulag ako, Claudia. Naging duwag ako dahil natatakot akong mawala ang lahat ng kinagisnan ko. Pero nang mawala ka, doon ko lang na-realize na wala namang kwento ang lahat ng yaman sa mundo kung wala ka sa tabi ko. Sagot ni Anton, habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang paningin sa papalubog na araw. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipiliting bumalik. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako at handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka na muling magtiwala. Ang sandaling iyon ay tila isang golden moment para sa kanilang dalawa. Isang tahimik na kasunduan ng muling pagkilala sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panandaliang hininga lamang bago ang susunod na malaking daluyong. Sa kabilang dulo ng nayon, isang maitim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa madilim na sulok. Ang mga tauhan ni Doña Beatriz na may dalang mga pekeng ebidensya ng pagnanakaw ng isang antigong relikya mula sa Villa Santa Lucia ay nagsisimula ng kumilos. Habang naglalakad si Claudia pabalik sa kanyang kubo, naramdaman niya ang isang matinding pangamba. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging nakakatakot. Sa pag-abot niya sa kanyang pintuan,
Laking gulat niya nang makita ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may hawak na mga dokumento. Ang kanilang mga mukha ay tila mga bato, walang bakas ng awa. Claudia Serrano Valderrama, inaaresto ka namin sa kasong Theft of National Treasure. Mayroon kaming warrant upang dalhin ka pabalik sa Manila para sa investigasyon, saad ng pinuno ng grupo. Ang mundo ni Claudia ay muling nagdilim. Sa sandaling iyon, wala si Anton sa tabi niya upang ipagtanggol siya. Ang anino ni Doña Beatriz ay tila muling lumukob sa kanya. Isang madilim na kamay na pilit siyang hinihila pabalik sa impyernong akala niya ay natakasan na niya. Wala kang takas, Claudia. Ang batas ang naghahanap sa iyo, hindi lamang ang pamilya Valderrama. Sumama ka ng matiwasay kung ayaw mong masaktan ng sanggol sa sinapupunan mo. Ang mga salitang yon ng pinuno ng mga lalaking nakabarong ay tila isang malamig na buhos ng yelo sa gitna ng mainit na hapon sa antique. Hawak ni Claudia ang isang maliit na puting pranela, isang damit para sa kanyang magiging anak na kabibili lang niya sa palengke. Ang lambot ng tela sa kanyang mga kamay ay kabaligtaran ng tigas ng mga mukha ng mga taong nasa harap niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang mabilis na ritmo ng takot na dahan-dahang nagiging puot. Anong pagnanakaw? Wala akong kinuha kundi ang aking dangal. Sigaw ni Claudia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Ang relikyang sinasabi ninyo ay gawa ng aking ina. Hindi ninyo pwedeng nakawin ang katotohanan. Eksaktong sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ay narinig mula sa kalsada. Si Anton, nakakarating lang mula sa pampang, ay humahangos at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng amoy ng dagat at kaliskis ng isda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita ang mga pulis na nakapaligid sa kanyang asawa. Bitawan ninyo siya, sigaw ni Anton. Hinarang niya ang kanyang katawan sa pagitan ni Claudia at ng mga tauhan ni Beatriz. Alam nating lahat na gawa-gawa lang ang warrant na ito. Kung gusto ninyong hulihin ang magnanakaw, pumunta kayo sa Villa Santa Lucia at hanapin ninyo ang aking ina. Sir Anton, may order kami mula sa korte. Huwag ninyong gawing mas mahirap ang sitwasyon, sagot ng opisyal habang dahan-dahang hinahawakan ng posas sa kanilang bewang. Naramdaman ni Claudia ang panginginig ng mga balikat ni Anton. Alam niyang sa isang iglap, handang makipaglaban ang kanyang asawa, handang itaya ang lahat para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa isipan ni Claudia. Tiningnan niya ang mga mangingisda sa paligid na nakatingin sa kanila nang may pagkaawa. Tiningnan niya ang kanyang kubo, ang kanyang munting paraiso na tila dudungisan na naman ng mga Valderrama. Anton, tama na! Ang mahinang sabi ni Claudia. Hinawakan niya ang braso ng asawa, isang haplos na nagpatahimik sa nagngangalit na galit ni Anton. Claudia, hindi kita hahayaang dalhin nila. Alam mo kung anong kaya nilang gawin sa manya. Ang pagsusumamo ni Anton, ang kanyang mga mata, ay puno ng takot na baka mawala muli ang kanyang pamilya. Hindi ako pwedeng habambuhay na magtago sa dilim, Anton. Ang tugon ni Claudia, ang boses ay matatag at malinaw. Hanggat tumatakbo ako, ituturing nila akong kriminal. Panahon na para harapin ang demonyo sa sarili niyang palasyo. Sasama ako sa kanila, ngunit hindi bilang isang bilanggo. Sasama ako bilang ang tunay na tagapagmana ng sining ni Ines Serrano. Nagulat ang lahat sa kanyang tinuran. Dahan-dahang itinaas ni Claudia ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay tila mga kidlat na handang tumama sa sinumang haharang. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag kung saan ligtas na nakatago ang talaarawan ng kanyang ina, ang kanyang tanging sandata laban sa 3 dekadang kasinungalingan. Sa loob ng sasakyan patungo sa lungsod, ang katahimikan ay naging mas malalim pa sa gabi. Nakaupo si Anton sa tabi ni Claudia, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay.
Ang bawat haplos ni Anton ay tila isang tahimik na pangako na hindi siya bibitaw, na sa pagkakataong ito, siya ang magiging kalasag ng kanyang asawa. Hindi ako papayag na saktan kanya muli, Claudia. Kahit na kailangan kong buwagin ang buong Villa Santa Lucia, gagawin ko. Bulong ni Anton sa gitna ng kadiliman ng biyahe. Tumingin si Claudia sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga puno na mabilis na lumalampas. Tila mga anino ng kanyang nakaraan na dahan-dahang naiiwan. Siguraduhin mo lang, Anton, dahil sa oras na tumapak ako sa bahay na yon, wala nang balikan. Ito na ang huling laban para sa dangal ng aking ina at para sa kinabukasan ng anak natin. Ang liwanag ng Manila sa malayo ay tila isang nagbabagang apoy na naghihintay sa kanilang pagdating. Sa gitna ng takot at kaba, naramdaman ni Claudia ang isang matinding lakas. Hindi na siya ang mahinang babaeng tumakas sa gitna ng ulan. Siya na ang bagyong handang gumiba sa bawat haligi ng Via Santa Lucia. Ang silid sa loob ng isang lihim na gusali sa Makati ay balot ng matinding konsentrasyon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagkaluskos ng mga papel at ang mahinang tunog ng aircon na tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Anton. Sa loob ng 2 araw na pagbabalik nila sa Maynila, hindi na nakatulog ng maayos ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog, ngunit ang ningning ng determinasyon ay hindi nawawala. Sa harap niya, nakalatag ang mga orihinal na paktaw ni Ines Serrano na itinabi ni Claudia, katabi ng mga sertipikong nagpapatunay sa pagiging national treasure ng mga rebulto sa kanilang mansyon. Ang bawat hagod ng lapis, ang bawat kurbada ng ukit. Hindi ito pwedeng ipagkaila. Saad ng isang matandang art historian na kinuha ni Anton. Ang teknik na ito ay pagmamay-ari ng isang taong may pusong Serrano. Doña Beatriz stole more than just objects, Anton. She stole a legacy. Sa kabilang silid, nakatayo si Claudia sa harap ng isang mahabang salamin. Suot niya ang isang maternity gown na kulay puti, gawa sa pinong seda na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang katawan. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kadalisayan ng kanyang layunin at sa bagong simula na ipinangako niya sa kanyang anak. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga pisngi na dati ay lubog sa lungkot ay muling nagkaroon ng kulay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Naramdaman ang mahinang sipa ng sanggol na tila sumasang-ayon sa kanyang gagawin. Pumasok si Anton at sandaling natigilan sa pintuan. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama kay Claudia na nagmumukhang isang anghel na handang makipagdigma. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok ni Claudia na tumatakip sa kanyang mukha. Ang bawat galaw ni Anton ay puno ng pagsamba at panghihingi ng paumanhin para sa lahat ng kanyang pagkukulang. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan. Handa na ako, Anton. Hindi para sa akin, kundi para kay Ina. Para sa lahat ng taong tinapakan ng iyong pamilya dahil lamang sa wala silang pangalan. Sagot ni Claudia. Ang kanyang paningin ay matatag at hindi kumukurap. Samantala, sa Villa Santa Lucia, ang bawat sulok ay nagniningning sa karangyaan. Libo-libong puting liryo ang inihatid. Ang bango nito ay tila nakakalasing at nagbibigay ng ilusyon ng kabanalan. Si Doña Beatriz ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na alahas. Ang bawat brilyante ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Siya ang sentro ng atensyon, ang Grand Dame, nakikilalanin ng buong bansa bilang tagapangalaga ng sining. Iniisip niya na si Claudia ay nasa ilalim na ng rehas at si Anton ay tuluyan na niyang napasunod. Siguraduhin ninyong walang anumang dumi sa bawat baso. Ang gabing ito ay ang rurok ng aking karera. Utos ni Beatriz sa mga katulong ang boses ay puno ng kayabangan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-uutos, isang sulat ang iniabot sa kanya ng isang tauhan.
Sa pagkakita niya sa selyo ng isang kilalang law firm, pansamantalang nanginig ang kanyang mga daliri. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang mapait na ngiti. Bumalik ang eksena sa safe house kung saan magkaharap na naupo sina Claudia at Anton para sa kanilang huling hapunan bago ang malaking gabi. Ang pagkain ay simple, kanin at tuyong isda, na tila pag-alaala sa kanilang simpleng buhay sa antik. Walang ingay ng mga kubyertos, tanging ang seryosong pag-uusap ng kanilang mga puso sa katahimikan. Sa gitna ng hapag, ang talaarawan ni Ines Serrano ay nakapatong, tila isang piping saksi na naghihintay na magsalita. Tumayo si Claudia at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ng malayo at nagniningning na mga ilaw ng mansyon ng mga Valderrama. Bukas, sa harap ng lahat ng taong tinitingala mo, huhubarin natin ang maskara ng iyong ina Anton. Sigurado ka na ba na kaya mo itong panindigan? Lumapit si Anton at niyakap siya mula sa likuran. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ni Claudia. Ang pangalang Valderrama ay naging isang sumpa sa akin, Claudia. Mas pipiliin kong mawala ang lahat ng ito kaysa mawala ka muli. Bukas, tayo naman ang susulat ng sarili nating kasaysayan. Ang anino ng dalawa ay nagdait sa pader, tila isang matibay na haligi sa gitna ng paparating na bagyo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang kaganapang hinding-hindi makakalimutan ng lahat. Ang nagniningning na bulwagan ng Villa Santa Lucia ay tila isang dagat ng ginto at pilak sa gabing iyon. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting liryo na ang bango ay tila sumasakal sa hangin ng isang mabigat na bango ng kapangyarihan at yaman. Ang mga panauhin na binubuo ng mga kilalang politiko, mga negosyante at mga dalubhasa sa sining ay abala sa pakikipagpalitan ng mga huwad ng ngiti habang humihigop ng mamahaling champagne. Sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Beatriz Valderrama ay nagniningning sa kanyang asul na gown, tila isang reynang hindi matatablan ng anumang bagyo. Ang sining ay ang kaluluwa ng ating pamilya, saad ni Beatriz sa ibabaw ng entablado. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga speaker. Hawak niya ang isang gintong plaque, isang pagkilala sa kanyang di umano'y kontribusyon sa pagpapanatili ng mga antigong santo ng bansa. Ang bawat pag-ukit, ang bawat disenyo sa loob ng mansyong ito ay simbolo ng aming pagmamahal sa kasaysiyan at sa dangal ng mga Valderrama. Ngunit sa gitna ng kanyang huling pangungusap, ang dambuhalang pintuan ng ballroom na gawa sa inukit na narra ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga na kumuha sa atensyon ng lahat. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok sa madilim na pasilyo at doon, sa gitna ng pintuan, nakatayo ang dalawang figura na tila hindi nababagay sa karangyaan ng gabi, ngunit may dalang bigat na hindi kayang balewalain. Pumasok si Anton, nakasuot ng isang simpleng itim na suit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na higit pa sa kanyang pangalan. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso, ay si Claudia. Suot ang kanyang puting bestida na nagpapakita ng kanyang malaking tiyan, tila siya isang anino ng nakaraan na nabuhay upang maningil. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha na dati ay puno ng takot, ngayon ay tila isang pader ng marmol, matatag, malamig, at hindi natitinag. Ang bawat hakbang ng dalawa sa ibabaw ng makintab na sahig ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila nagpapatigil sa bawat usapan ng mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi ba't yan ang asawa ni Anton? Ang babaeng sinasabing nagnakaw? Ang mga tingin ng mapanghusga at mausisa ay nakatuon sa kanila.
Ngunit hindi man lamang kumurap si Claudia, napatigil si Beatrice sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang kamay na humahawak sa plaque ay dahan-dahang nanginig. Ang bawat salitang binitawan niya kanina tungkol sa dangal ay tila naging mga uling na pumapaso sa kanyang lalamunan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Beatrice sa mga mata ni Claudia ang lahat ng mga lihim na pilit niyang ibinaon sa putikan 30 taon na ang nakalilipas. Nakita niya si Ines Serrano sa bawat galaw ni Claudia, ang parehong paninindigan, ang parehong sining, at ang parehong katarungang hindi na mapipigilan. Dahan-dahang lumapit ang dalawa sa paanan ng entablado. Ang katahimikan sa loob ng Villa Santa Lucia ay naging nakakabingi. Tila ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot upang saksihan ang kaganapang ito. Ang mukha ni Beatrice ay dahan-dahang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga liryong nakapaligid sa kanya. "Ituloy niyo ang inyong talumpati, Mama." Ang malamig na saad ni Anton, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal, kundi puno ng isang pait na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Nandito kami para pakinggan ang tungkol sa dangal na sinasabi ninyo at para na rin ipakilala sa lahat ang tunay na may-ari ng sining na ipinagmamalaki ninyo." Sa sobrang gulat at takot, ang mamahaling kristal na basong hawak ni Beatrice ay dahan-dahang nulas sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito at ang pagkakapira-piraso ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng kanyang pagguho. Ang bawat piraso ng kristal na tumalsik ay tila sumasalamin sa kanyang nababasag na reputasyon. Nanatiling nakatayo si Claudia, ang kanyang paningin ay nakatitig ng diretso sa kanyang biyanan, tila isang tahimik na hatol na hindi na nangangailangan ng anumang salita. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng Villa Santa Lucia ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ni Doña Beatriz. Sinubukan niyang sumigaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot habang inuutusan ng mga tauhan na ilabas sina Claudia at Anton, ngunit walang gumalaw. Ang mga gwardiya ay nananatiling nakatayo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa screen na dahan-dahang bumababa mula sa kisame ng ballroom. Ang katotohanan ay hindi kailanman mapapatahimik ng pera o ng kapangyarihan, Mama. Ang malamig na tinig ni Anton na umaling-awngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Sa malaking screen, lumabas ang mukha ni Mang Guryo. Ang kanyang boses, bagaman paos at mahina, ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng mga panauhin. Isinalalaysay niya ang bawat detalye ng pagnanakaw ni Beatrice sa sining ni Ines Serrano, ang mga larawan ng mga lumang dokumento at ang mga lihim na transaksyon ni Beatrice ay isa-isang ipinakita. Ang mga bulungan sa paligid ay dahan-dahang lumakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang saradong silid. Lumapit si Claudia sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Inilapag niya ang mga dilaw at marupok na papel, ang mga orihinal na guhit ng kanyang ina. Isang kilalang art historian ang lumapit at mabusising tiningnan ang mga ito gamit ang isang magnifying glass. Ang katahimikan ay muling bumalik, tila ang bawat panauhin ay hindi nangangahas na huminga habang naghihintay ng hatol. Ang mga ito, ang bawat stroke ng uling, ang kemikal na komposisyon ng tinta, ito ay tunay. Ang mga disenyong ito ay ginawa bago pa man matapos ang mga rebulto sa mansyong ito. Ang pahayag ng eksperto na tila isang huling sako ng bigat na ibinagsak sa balikat ni Beatrice. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang paglabas ni Manang Rosa mula sa kumpol ng mga tao. Ang matanda na itinuring ni Beatrice na isang piping kasangkapan sa loob ng maraming taon ay tumayo ng tuwid. Nakita ko ang lahat. Ang simula ni Manang Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nakita ko kung paano mo itinago ang brilyanteng singsing sa bag ni Ines. Nakita ko kung paano mo siya pinagbantaan
habang nagdadalang tao siya. 3 dekada akong natakot, ngunit ngayon, hindi na ako mananatiling alipin ng iyong mga kasinungalingan. Nanigas si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang nagniningning na asul na gown ay tila naging isang mabigat na tanikala. Ang bawat brilyante sa kanyang leeg ay tila mga mata ng mga sirano na naniningil sa kanya. Bilang huling bahagi ng pagtatanghal ng katotohanan, lumakad si Claudia patungo sa malaking rebulto ng Birheng Maria na nasa gitna ng bulwagan. Ito ang obra maestra na ipinagmamalaki ni Beatrice sa buong mundo. Dahan-dahang itinaas ni Claudia ang kanyang kamay at hinawakan ng isang maliit na bahagi sa likuran ng paanan ng rebulto. Isang bahaging tila isang simpleng ukit ng bulaklak. Sa isang mabilis at pamilyar na galaw, may isang maliit na takip ang bumukas. Doon, nakatago sa loob ng ukit na hindi kailanman napansin ni Beatrice sa loob ng 30 taon, ay ang mga inisyal na IS at isang maliit na simbolo ng isang pait at lapis. Ang aking ina ay hindi lamang nag-ukit ng kahoy, Doña Beatriz. Inukit niya ang kanyang kaluluwa sa bawat gawa niya para hindi mo ito tuluyang manakaw, ang saad ni Claudia, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na koro ng paghatol. Ang salitang magnanakaw at sinungaling ay umalingaw-ngaw sa buong Villa Santa Lucia. Ang bawat ilaw ng chandelier ay tila nakatutok na lamang sa isang babaeng dahan-dahang lumulubog sa sarili niyang putikan. Si Beatrice ay napakapit sa mesa. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tila nakakita ng sariling kamatayan sa gitna ng piging. Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila isang mabilis na lason na gumagapang sa sistema ni Doña Beatriz. Ang mga mukha ng mga taong dati ay humahalik sa kanyang kamay ay puno na ngayon ng pandidiri at panghahamak. Sinubukan niyang itaas ang kanyang baba, pilit na pinapanatili ang kanyang maskara ng pagiging grand dame, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin ng diretso. Kasinungalingan ang lahat ng ito, isang malaking sabwatan. Sigaw ni Beatriz, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Anton anak, huwag kang magpapadala sa babaeng yan. Binayaran nila ang mga testigong yan para sirain ako. Ngunit lumapit si Anton. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may dalang huling pamamaalam. Ang tanging sumira sa iyo, ma, ay ang sarili mong mga desisyon. 30 taon na ang nakalilipas. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito, ngunit hindi ko kayang ibigay ang aking kaluluwa para sa isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, dahan-dahang lumuwag ang pagkakaayos ng kanyang mamahaling kwintas na perlas. Sa isang iglap, ang tali nito ay naputol at ang mga puting butil ay isa-isang nalaglag sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak sa makintab na marmol. Tila isang pelikulang naka-slow motion, dahan-dahang lumuhod si Beatriz, pilit na kinukuha ang mga perlas na nagkakaripas ng takbo sa bawat sulok, tila mga bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya muling mabubuo pa. Ang kanyang gown na abot langit ang halaga ay nadumihan na ng natapon na alak at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na. Sa sandaling iyon, ang mga pulis na dati ay inutusan niyang arestuhin si Claudia ay lumapit sa kanya. Doña Beatriz Valderrama, kailangan ninyong sumama sa amin para sa investigasyon tungkol sa falsification ng mga national art documents at sa kasong isinampal laban sa inyo ni Anton Valderrama. Saad ng opisyal, ang bulwagan na dati ay puno ng papuri ay naging isang malamig na korte ng katarungan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magsilabasan, tila ayaw madamay sa bahid ng dumi na iniwan ni Beatriz. Ang mga ilaw ng Villa Santa Lucia na dati ay napakatingkad, ngayon ay tila nagbibigay ng isang maputlang liwanag na nagpapakita sa mansyon bilang isang malaking kulungan ng mga lihim.
Nakatayo si Claudia sa malayo. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan. Pinanood niya ang kanyang biyenan na dahan-dahang inilalabas ng mga pulis. Walang galit sa kanyang puso, walang matinding katuwaan sa pagbagsak ng kaaway. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na habag para sa isang babaeng ginugol ang buong buhay sa paggawa ng isang trono na gawa sa buhangin. Tapos na, Ina, bulong ni Claudia sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame na tila may nakikitang anino ni Ines Serrano na sa wakas ay payapa na. Mabubuhay na tayo nang walang takot. Bago tuluyang mailabas si Beatrice, tumigil siya sa harap ni Anton. May ibinulong siya sa anak, isang huling salitang tila isang sumpa o isang pag-amin na tanging si Anton lamang ang nakarinig. Ang mukha ni Anton ay lalong namutla at ang kanyang mga kamao ay napakuyom. Nang tuluyan nang mawala ang mga sirena ng pulis sa kalayuan, ang Villa Santa Lucia ay nabalot ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang bango ng mga liryo ay napalitan ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Tumingin si Anton kay Claudia, isang tinging humihingi ng bagong simula sa gitna ng mga guho ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang palayo, tila iniiwan nila ang bawat sakit, bawat luha, at bawat kasinungalingan. Ang langit sa labas ay nagsisimula ng magliwanag, isang bagong umagang hindi na kailangang magtago sa anino ng Villa Santa Lucia. Ang bawat pahina ng mga pahayagan sa sumunod na linggo ay tila naging isang malakas na sigaw ng katarungan. Ang mukha ni Ines Serrano na kinuha mula sa isang lumang litrato ay nagniningning sa bawat ulat. Ang bansa ay nagising sa katotohanang ang mga obra maestrang ipinagmamalaki ng mga Valderrama ay likha ng isang babaeng namuhay sa hirap at pighati. Ang bawat parangal na dati ay nakapangalan kay Beatrice ay dahan-dahang binawi at itinama na tila isang dahan-dahang paglilinis sa isang maruming kasaysayan. Nagtagumpay tayo, Ina, bulong ni Claudia habang nakatitig sa dagat mula sa beranda ng kanilang bagong tahanan. Hindi ito isang palasyo. Ito ay isang payak na bahay na yari sa matitigas na kahoy at may malalaking bintana, kung saan ang bango ng alat ng dagat ay malayang pumapasok. Ang Villa Santa Lucia ay iniwan na nila sa mga abogado upang gawing isang museo para sa mga tunay na alagad ng sining. Para kay Claudia at Anton, ang mansyong yon ay isa ng saradong aklat na hindi na nila nais pangbalikan. Si Anton ay naging anino ng kanyang dating sarili, hindi sa paraang nakakalungkot, kundi sa paraang mas makatao. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lamang humahawak ng mga dokumento ng kumpanya. Abala siya sa pag-aayos ng duyan at pagpipinta ng silid para sa kanilang magiging anak. Ang bawat sulyap niya kay Claudia ay puno ng isang uri ng pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas matatag at mas dalisay. Everything is finally okay, Claudia. Saad ni Anton habang dahan-dahang niyayakap ang asawa mula sa likuran. Wala nang magtatangkapang saktan kayo. I promise, hinding-hindi na mauulit ang nakaraan. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang bawat bituin sa langit ay tila nagbigay ng hudyat. Naramdaman ni Claudia ang isang matinding kirot sa kanyang puson, isang sakit na tila humahati sa kanyang katawan, ngunit may dalang pangako ng buhay. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang panalangin. Habang hawak ni Anton ang kanyang kamay ng napakahigpit, naramdaman ni Claudia ang presensya ng kanyang ina sa kanyang tabi. Tila isang banayad na haplos sa kanyang noo na nagbibigay ng lakas. Ang bawat pag-ire, ang bawat tagaktak ng pawis, at ang bawat ungol ng hirap ay tila mga huling hakbang sa isang mahabang krusada. Sa loob ng silid na puno ng amoy ng malinis na lino at mga gamot, ang tensyon ay dahan-dahang napalitan ng isang banal na sandali. Sa wakas, ang katahimikan ng gabi ay nabasag.
Isang malakas at matining na iyak ng sanggol ang pumuno sa bawat sulok ng silid, tila isang trompeta na nagbabadya ng tagumpay. Ang iyak na yon ay hindi lamang tunog ng isang bagong silang na buhay. Ito ay ang tunog ng paglaya ng pamilya Serrano mula sa mga tanikala ng pamilya Valderrama. Dahan-dahang inilapag ng komadrona ang maliit at mapulang sanggol sa dibdib ni Claudia. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila isang gamot na agad na nagpagaling sa lahat ng kanyang pagod at sakit. Tiningnan niya si Anton na ang mga mata ay puno na ng luha ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng checking may halagang 50 milyon at ang lahat ng panlalait ay tuluyan ng naging mga aninong nilamon ng liwanag. "Welcome to the world, Ines," bulong ni Claudia habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Isang bagong umaga ang nagsimulang sumilip sa bintana. Ang kulay rosas na liwanag ng araw ay dahan-dahang lumulukob sa kanilang maliit na pamilya. Sa malayo, ang tunog ng mga alon ay tila isang palakpak ng kagalakan para sa isang katarungang sa wakas ay nakamit na. Ang bawat pag-ihip ng hangin sa dalampasigan ng antik ay may dalang amoy ng sariwang kahoy at barnis mula sa Serrano Heritage Studio. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa Villa Santa Lucia at sa halip na mabulok sa galit, pinili ni Claudia na itayo ang isang bagong kaharian sa itaas ng mga guho. Ang studio ay hindi lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay isang santuwaryo kung saan ang bawat ukit at bawat disenyo ay nagkukwento ng pag-asa at muling pagkabuhay. Sa loob ng studio, makikita si Claudia na maingat na naglililok ng isang maliit na figura. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa hirap, ngayon ay gumagalaw ng may grasya at tiyak na kasanayan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Anton sa isang mababang bangko. Hawak-hawak ang kanilang anak na si Baby Ines. Ang dating makapangyarihang tagapagmana ng mga Valderrama ay masaya na ngayon sa pagiging isang full-time father at katuwang sa studio. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang musika na nagpapalimot sa bawat pait ng kanilang nakaraan. "Tingnan mo, Claudia, tila may balak ding maging iskultor ang anak natin," biro ni Anton habang pinapanood ang maliit na kamay ni Baby Ines na pilit inaabot ang isang malambot na piraso ng luwad. Napangiti si Claudia, isang ngangiting umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya at hinalikan ang noo ng kanyang asawa at anak. "Ang sining ay nasa dugo natin, Anton. Pero sa pagkakataong ito, wala nang kailangang magnakaw ng gawa ng iba. Lahat ay malaya at totoo." Isang hapon, habang inililipat ni Claudia ang mga kagamitan mula sa isang lumang toolbox na pagmamay-ari ng kanyang ina, naramdaman niya na mayroong kakaibang bigat sa ilalim nito. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga kuko sa kahoy ay nagpahiwatig na mayroong lihim na espasyo sa loob. Dahan-dahan niyang ginamit ang isang pait upang buksan ang siwang at doon nakatago ang isang nanilaw na sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Claudia habang binubuklat ang liham. Ito ay sulat kamay ni Ines Serrano, isinulat noong mga huling araw ng kanyang buhay. "Para sa aking mahal na Claudia," simula ng liham, ang bawat salita ay tila isang tinig na nagmumula sa kabilang buhay. "Alam kong darating ang araw na malalaman mo ang lahat. Maaring mapuno ang puso mo ng galit sa mga taong kumuha ng lahat sa atin. Ngunit tandaan mo, anak, ang tunay na katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang mabuhay ng malaya mula sa kanilang anino. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kapayapaan." Napatitig si Claudia sa huling bahagi ng liham. Doon ay binanggit ni Ines ang pangalang SV na madalas niyang makita sa mga lihim na sulat. "Si Santiago Valderrama, ang iyong ama, ay namatay na may pag-ibig sa kanyang puso para sa atin. Huwag mong kamuhian ang iyong dugong Valderrama dahil ang dugong yun din ang nagbigay sa iyo ng lakas upang lumaban."
Nanigas si Claudia sa kanyang kinatatayuan. Ang lihim na ito ay tila isang huling piraso ng puzzle na nagpabago sa lahat. Siya at si Anton, ang kanilang koneksyon ay mas malalim pa kaysa sa pagiging mag-asawa. Sila ay bunga ng isang pag-ibig na pilit na pinaghiwalay ng puot ni Beatrice. Tumingin si Claudia kay Anton na noon ay abala sa pagpapatulog kay Baby Ines. Lumapit siya at niyakap ang asawa ng napakahigpit habang ang mga luha ng ganap na pagtanggap ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang bagyong nagsimula, 30 taon na ang nakalilipas, ay tuluyan ng humupa. Sa gitna ng payak na studio at sa ilalim ng nagniningning na araw ng antik, ang pamana ng pag-ibig ni Ines Serrano ay tuluyan ng nanahan sa kanilang mga puso. Mahal kita, Anton, bulong ni Claudia. Mahal din kita, Claudia. At dito, sa piling ninyo, nahanap ko ang tunay na Villa Santa Lucia, ang aking langit sa lupa. Tugon ni Anton habang pinapanood ang kanilang anak na mahimbing na natutulog. Dala ang pangako ng isang bukas na wala ng anino ng kasinungalingan. Lumipas ang 5 taon. Ang Villa Santa Lucia ay hindi na isang mansyon ng mga anino. Ito ay isa ng pampublikong museo na ipinangalan sa tunay nitong arkitekto, si Ines Serrano. Ang mga rebultong dati ay itinuturing na pag-aari ni Beatrice ay kinikilala na ngayon bilang mga simbolo ng katatagan at husay ng isang ina. Nakatayo si Claudia sa harap ng rebulto ng Birheng Maria sa gitna ng hardin ng mansyon. Hawak-hawak niya ang kamay ni Baby Ines na ngayon ay isang masiglang batang babae na mahilig mag-ukit ng mga bulaklak sa buhangin. Sa kanyang tabi, nakatayo si Anton. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng alinlangan, kundi ng isang payapang pagtanggap sa kanyang sariling kasaysayan. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Si Manang Rosa, na ngayon ay payapa na ang kalooban, ay nag-iwan ng isang maliit na palumpon ng mga ligaw na bulaklak sa paanan ng rebulto ni Ines. Nagkatitigan ang dalawa, isang pagkilala sa isang nakaraang hindi na kailangang balikan, kundi kailangang tanggapin. Nahanap na natin ang lahat, Claudia, bulong ni Anton. Ang katarungan, ang dangal, at higit sa lahat, ang ating kalayaan. Tumango si Claudia habang pinagmamasdan ng kanyang anak na tumatakbo sa damuhan. Ang katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, Anton. Ang tunay na katarungan ay ang mabuhay ng malaya na hindi na nakagapos sa kanilang galit at kanilang anino. Sa malayong piitan, si Beatrice ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Walang bumibisita, walang naghahanap. Ang kanyang karangyaan ay naglaho kasabay ng mga perlas na nagkalat sa sahig noon. Hindi ito ang hinahangad na paghihiganti ni Claudia, kundi ang resulta ng isang buhay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng hardin, hinalikan ni Anton si Claudia sa noo. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale na natapos sa happily ever after, kundi isang patunay na ang pag-ibig, kapag hinubog sa apoy ng katotohanan, ay nagiging hindi mapapatay na apoy.